Isang panukala ang sinusulong ngayon sa Kamara na nalayong magbawal sa pagdura sa mga pampublikong lugar. Mahalaga rin daw kasi ito sa pag-iwas sa ilang sakit. Ang mga lalabag may kaukulang multa at iba pang parusa. Live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo may paandar. Cedric? Yes, Ruth, nakakadiri, nakakabastos at nakaka-turn off daw para sa ilang mga nakausap natin itong ugali ng pagdura sa publiko. Pero hindi lamang daw basta-basta pag-iinarte itong rason kung bakit daw dapat itong tigilan, kundi pangkalusugan na rin. Ang lumusong sa baha na halos hindi magkanda-ugaga, bit-bit ang sapatos, nakarolyo ang pantalon o basa na ang palda, maaaring wapoys, pero wala namang magagawa. Ang kiskisa ng mga balat at palitan ng amoy sa loob ng metro trains tuwing rush hour sa hapon, nakakailang pero di bali na kung pare-pareho naman kayo ng singaw. Pero ang pampublikong lugar na tila ginagawang isang malaking lababo para tapunan ng likido ng lalamunan. Teka lang, baka pwede naman daw tigilan. Ang estudyanteng si Erica, hindi raw masikmura ang kinaugaliang ito na natsyempohan pa niyang ginawa minsan ng taong malapit sa kanyang puso. Boyfriend ko. Ano sinabi ng boyfriend mo nung pinagsabihan mo? Anong gusto mong gawin ko? Lunukin ko. Ano sinagot mo? Hindi. Tissue. Ha? Tissue. Tissue. Pwede ka namang, magdala ka ng tissue kung alam mong... Kasalukuyang idinudura o nakalanding na sa lupa, lalo na kung masagi pa ng mga paa. Marami ang hindi natutuwa sa bisyong ito sa kalsada, pero marami rin ang aminadong hindi ito maiwasan. May dumadaan, biglang dumudura natatamaan sila parang ang bastos. Yun po. Pag tinamaan ka, anong pakiramdam mo? Nakakadiri po talaga, lalo na may kasamang, alam nyo na. Nakatapa ka na ba ng dura? Oo, kaso naka-shoes. Parang hindi nila mapigilan, nakakainis eh. Yung mga babae na dumudura sa public, anong dating sa atin? Sa akin okay lang, ayaw ko sa iba. Paano? Ganun. Yung sound effect mo, paano? Kung may isasabatas ang isang panukala sa Kongreso, hindi lamang kadiri, kundi magiging labag na rin sa batas ang pagdura kung saan-saan. Alinsunod sa House Bill No. 299, mumultahan ng 500 piso para sa first offense ang mahuhuling dumura sa mga pampublikong lugar gaya ng bangketa, kalsada, terminal, gusali at iba pa. 1,000 pisong multa naman ang katapat ng second offense at 2,000 pesos na penalty at seminar sa Department of Health para sa ikatlong paglabag. Tayuhan na lang na sabihin na sa susunod huwag na lang gagawin. Pero hindi ka nahihiya Na na dudura sa publiko? hindi naman. Natural lang talaga sa mga Pilipino yung gano'n eh. Kapag may multa, hindi na ako hindi na ako dudura sa mga ano. Pero kung tutuusin, hindi lang pag-iinarte ang dahilan kung bakit dapat daw naiwasan ang pagdura. Pangkalusugan din. Maaari kasi itong maging dahilan ng pagkalat ng iba't ibang sakit, gaya ng tuberculosis o TB na siyang ika-6 sa mga nakamamatay na sakit sa Pilipinas. Katunayan, 75 Pilipino raw ang namamatay araw-araw dahil sa TB. Yes, Ruth, sabi ng mga nakausap natin, pwede naman daw gumamit ng tissue, dundudura, or meron din naman tayo mga ganitong urinal na pwede ka rin naman syempre of course na dumura. At isang karakteristik nitong bakterya na pinagmumulan ng TB ay ito ay airborne. Ibig sabihin ito ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagkalat nito sa hangin. At isa pang karakteristik nito ay buwan o linggo or inaabot ng ilang buwan bago ito mamatay at kahit pa ito ay nasa dry o nasa tuyong condition. Ruth? Cedric, hindi ko masyado naaninag yung bill, no? Sino nga yung nagpanukala niyan? Tsaka wala pa ba yung mga, kunyari, sanitation code or ordinansa doon sa mga local governments, no? Or sa MMDA na nakakasaklaw na sa ganyan? Well, sa ngayon, Ruth, ito ay under doon sa House Bill No. 299. Kung hindi ako nagkakamali, merong ilang mga municipalities na nagpapatupad na nito. Kung, if I'm not mistaken, sa Davao yata, ito ay pinapatupad na nila. At depende rin naman sa mga local government units kung pwede silang magpatupad ng ganitong mga ordinansa. Pero itong House Bill 299 na ito is malawakan yung kanyang sakop. At ang mga layo niya talaga is gawing criminal, kumbaga, i-criminalize itong pagdura at meron kang multa kung sakasakaling mahuli ka na hanggang third offense, including yung seminar sa Department of Health kung ano yung kahalagahan or kung bakit napaka-importante na itigilan na raw itong ganitong pag-uugali, Ruth.
Cedric, doon sa bill, ano yung nilagay doon na parang paano siya imo-monitor? Sino yung manghuhuli? MMDA ba? Police? Paano yung ganyang proseso? Ruth, sorry, medyo nagkakaproblema lang tayo sa ating audio, ano? My question is, sino kaya yung magmumonitor? Paano gagawin yan? MMDA ba yan? Police? Or magde-deploy ba ng parang sarili nilang aids just for that? Yeah, yun yung isang malaking question din sa mga nakausap natin, ano, kasi paano mo pipigilan ito, no? Doon sa House Bill, meron mga itatalaga ng mga officials talaga na pwedeng manghuli. Kasama na diyan yung mga MMDA, ano, or yung mga volunteers mula sa local government. Pero siguro kung pag-iisipan talaga natin, medyo napakahirap din yung layo na ito, dahil kung sino yung hulihin mo diyan, paano mo sisitahin, medyo napakarami nga, Ruth. Okay, maraming salamat. Cedric Castillo,